Okay mga kanokis, tapos na tayong nagkapi. So sa araw na to, papakita ko sa inyo kung paano tayo hello kung paano tayo maglilipat ng bagong pisang sisiw. Ganito lang. So kung kayo wala kayong tinatawag na brooder, so kayang buhayin yan sa ganito lang paraan. Yan, tingnan nyo, buhay sila. Kulungan ng aso yan. Ito naman, ito yung incubator natin, pero since wala na tayong kulungan, ito na lang ang ginawa natin. Yan yung ginawa nating temporary brooder. So ngayon yung main topic talaga natin is maglilipat tayo ng mga bagong pisang sisiw. So yun, napakaganda ng panahon mga kanokis yan. So tama-tama lang. Ito pala yung mga alaga natin mga kanokis. At dyan tayo bumabangon sa umaga, di ba? So ngayon yung main topic natin at the count of 3 mga kanokis, papakita ko sa inyo paano tayo nagbo-brood ng mga sisiw. 1, 2, 3. Brooder natin mga kanokis. Yan. Ito yung medyo malaki-laki na. Yan. Medyo malaki na sila. Tinanggalan na natin ng parents or yung nanay. So pero may provision sa pantali yan. Ito naman yung medyo maliit-liit pa. Yan. Tinalian natin yung nanay. So yun sila, mga sisiw. Yun. So kailangan lang natin, may bago tayong titirahin mamaya, ipapakita ko sa inyo. Ito naman, hindi naman kailangan talaga na kung wala kang budget pang brooder, kakayanin mo na or titirahin mo na. So marami namang DIY or do it yourself mga kanokis. So yun mga kanokis yun yung tira natin. So punta tayo doon sa ililipat natin. So ayan mga kanokis, yan. May bagong pisa siyang sisiw. Yun. Okay, 7 ang itlog niyan mga kanokis kasi nahulog yung iba. Pero 6 yung napisa. So ngayon, ito, tuturo ko sa inyo, ililipat natin yan. Ito siya. May tinali na tayo dito. Actually, ito din pala, tinanggalan na natin ng mama, ng mga nanay. So ganun lang tayo magbo-brood mga kanokis. Di naman kailangan talaga na sophisticated yung tirada. Ang kailangan lang natin tali na ganito, maliit lang, at saka kulungan na kawayan or kahit na anong kulungan. At saka ito yung panghapin natin, karton, at saka ito yun. Bili kayo ng ganito, mating tayo tawag nito. So ititira na natin to. Ganito lang ang paglagay niya, no? Lagay natin. So tapos nating malagay, isa na naman. So yun. So dyan tayo magpapakain sa karton. So yung karton na yan, papalit-palitan natin ito every 5 days. Yan, papalit-palitan natin yan. So lilipat na natin mga kanokis. Ayan mga kanokis, ililipat na natin yung mga sisiw natin doon sa ginawa natin. Kita nyo naman kanina, kailangan lang natin ng tali na maliit, karton, at saka yung mating. Mabibili yung mating 3 to 100. Kasi pag nagkakarton tayo mga kanokis, medyo magastos. Mahirapan tayo kasi nalalanta yung karton. Pero pag mating kasi, lalaban lang natin, magagamit natin for 1 taon. So lalaban lang natin, tapos gamitin. Pag naisisiw na naman, yun yung ginagamit ko always mga kanokis. Tinatanggal lang yung mating pag 3 weeks old na, kaya nang sumampa doon sa pakainan. So let's go mga kanokis. Lilipat na natin yung mga alaga natin. So napakasimple lang, 101% yung mga sisiw natin. Talagang maganda yung
tubo nila kasi very all 100% natural yung pagpapalaki natin. Nagpapalimlim tayo and then nagpapadala tayo sa parents. Kaya very healthy sila. Iba talaga yung kuwan sa parents. Tayo na! So yun mga kanukis, kailangan lang natin ng tali. Ito yung mating at saka yung karton. So tirahin na natin, papakita natin. So 101% safe at saka effective yan mga kanukis. Tested and proven ko yan. So nasa sa inyo lang yan kung susundin nyo. Kung hindi naman, yung sa atin for kuan lang to, para lang sa content. So pero hindi tayo nagko-content dito ng hindi tested and proven. Okay, unahin natin yung mga sisiw, di ba? Unahin natin yung mga sisiw. So ito yung mga sisiw mga kanukis. Yan, kita nyo. Iuna natin yan dyan. So nandun na yung mga sisiw. So 6 na pirasong sisiw. Yan, 6 na pirasong sisiw. 6 na piraso lang yung naiwan. So ngayon titirahin natin yung nanay na naman. So yung nanay na naman mga kanukis. So ito yung nanay. Ito yung nanay. So dito tayo. So yung nanay. So yung bloodline ng nanay is Rapido 45 yan mga kanukis. Ito, tingnan nyo. Papasok nyo dyan. Yan. And then dyan. Yan lang yung forma niya. So yun. O, di ba? Klarong-klaro. So, ganun lang yan siya. Yes, yan. Nakikita nyo na, ha? Di ba? Against the light tayo. So ngayon, papakainin natin sila ng Integra 1. So 24 hours na yan mga kanukis, ha? Yan. Integra 1 lang muna yan. So tuturuan ng nanay niyan ngayon. So yung tubig kinabukasan pa. So ngayon takpan na natin. Yan. So yan mga kanukis. So di ba? So this is natural way of raising or yung pagpapatubo ng mga sisiw. So galing sa limlim, galing siya dito naglimlim. So ngayon ayan. Kumakain na sila. So 24 hours note mga kanukis, 24 hours bago pakainin yung sisiw. Tingnan nyo ito. Yan nyo yan. Diba? Ang healthy nila, diba? Oh. So yun. So yun mga kanukis, sana nagustuhan nyo yung little topic natin ngayon mga kanukis. So kaunting tips lang yan. Pero very useful yan pagdating sa pag-aalaga ng sisiw, lalong lalo na kung ikaw naman mahilig sa naked hill, mahilig sa pag-aalaga ng manok, wala ka namang ibubuga pagdating doon sa mga magagandang equipment, kulungan. Yung sa atin nga harag ngayon, paharag na yung brooder natin. So yung brooder natin, ito yung isa, yun yung pangalawa, tatlo lang yung kawayan natin bili. So nabibili lang yung kawayan na yan sa market is itong isang ganito, 800 bili ko nito. This is 2 years ago na. So ilang libo na yung brinod natin dyan. So hindi talaga tayo nag-iilaw kasi bukod sa magastos, medyo mas maganda talaga tong purong natural mga kanukis, di ba? So babu mga kanukis, babu. Cut the cameras. Oh.